Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kabayan, saan mang pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, Patak ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong bagong segment kong ito, napapanood niyo po ako dito sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Itong segment kong ito, mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo dito? Anong take mo dito sa isyong ito? Anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya ito na yon. Gumawa na ako ng regular kong segment. Lagi nyo na lang abangan. Araw-araw, ang take ko. O ito, mga kabunyog. Anong take ko dito sa mga nananawagan, i-give up na raw si Marcoleta? Mayroon pa nga nagsasabing i-donate na daw si Marcoleta. Ha? Ha? Ano na daw? I-give up na si Marcoleta. Ipasa na si Marcoleta sa China. Alam nyo, nakakatawa yung mga panawagan na yan eh. Pero ano yan kahit biro yan, pero may kahulugan yan. Yang panawagan na yan. Mayroon pa ngang mayroon pa ngang sinusulong na signature campaign. Nakailan na ba yun? Marami na rin Marami na rin pumipirma. Ano daw? I-donate sa China si Marcoleta. Pero alam nyo, kahit biro lang, kahit ano yon, may halong biro, pero may halong katotohanan din yun Parang napo-frustrate ang ating mga kababayan na senador pa naman si Marcoleta, senador ng Republika ng Pilipinas, pero imagine niyo naman ang mga pinagsasabi niya, imagine niyo naman ang pinagagawa niya. Para na siyang senador ng China, para na siyang tagapagsalita ng China, mga kabunyog, mga kababayan. Talo niya pa nga ang China eh. Talo niya pa nga ang Chinese sa pagdidepensa sa China. Sa halip na ipaglaban niya ang ating soberanya, sa halip na ipaglaban niya ang ating Republika ng Pilipinas, ang ating mga teritoryo, imagine niyo siya pa ang magsasabing imbensyon lang natin ang West Philippine Sea, wala namang coordinates ang West Philippine Sea, pero hindi niya tinatanong nasaan ang coordinates ng Tendas Line. Kaya ano ito, mga sabi nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, pwede siyang kasuhan ng ethics complaint sa Senado, disloyalty to the Republic. Hindi, totoo yan. Hindi mo siya pwedeng kasuhan kasi wartime crime ang ang treason. Wala naman tayong gera sa China. Pero ito, disloyalty to the Republic. At ang nakakadismaya dyan, senador ka ng Republika ng Pilipinas. Kaya yung mga nakikita nating mga posts, i-donate na lang sa China si Marcoleta, ibigay na lang sa China si Marcoleta, i-give up na raw si Marcoleta. Ano yan? May halong biro yan, pero may halong katotohanan din yan. Parang yan yung pakiramdam ng mga Pilipino. I-give up na natin si Marcoleta, doon na lang siya sa China. Parang ganun yan. Halimbawa si Martin Andanar, di ba? Ano yan, press secretary nung panahon ni Duterte, ayun, nandun na sa China. Nagpuprograma siya doon sa state-owned television. Si Martin Andanar. Yun, ano kaya kung parang ang gustong mangyari ng ating mga kababayan, ano kaya kung pumunta na lang sila sa China, doon na lang sila. Siyempre, ang depensa nila Marcoleta niyan, sa kanila Cayetano, hindi kami pro-China. Kami ay pro-Filipino. Ang sabi nga ni Marcoleta, gusto ko lang pag-usapan para mas malinawan ng ating mga kababayan. Hindi. Hindi ganun ang nakikita ng mga kababayan natin. Talagang yung sinasabi ninyo, Cayetano, Marcoleta at Padilla, talagang sa puso nyo yun eh. Yun ang laman ng isip nyo. Yan yung laman ng mga puso nyo. Maka-China talaga ang inyong mga laman ng isip at puso. Hindi naman for the sake of debate yung ginagawa nyo eh. Makikita nyo naman yung passion ni Cayetano.
yung passion ni ni Padilla, yung passion mo Marcoleta. Passionate kayo sa inyong mga sinasabi. Parang matindi ang pagtatanggol ninyo sa China. Oh, yan ang totoo. Ah, kaya sa frustration ng ating mga kababayan, tuloy may nananawagan na gusto raw i-give up ni Marcoleta ang Kalayaan Island Group. Ano kaya kung siya na lang i-give up natin? Ah, i-donate na lang kaya natin siya sa China. Ano yan? Biro yan. May halong biro pero may halong katotohanan. Kumbaga yung ganyang panawagan, may mga kumakalat yan sa social media, pero akala mo ano lang, pabiro. Pero hindi eh. May halong katotohanan ang ganyang panawagan, ang ganyang mga posts. Hmm? Yung petition nga sa ano eh, yung online signature campaign, i-donate na raw si Marcoleta sa China. Marami nang nakapirma. Ah, marami nang nakapirma. Bakit? Yun na nga, dismayado ang mga kababayan natin. Dismayado. Hmm? Mayroon na ngang ano eh, INC, Iglesia ng China. Ayun, hindi naman ako ano na doon. Medyo nakaka-offend na yon sa Iglesia ni Cristo. Kasi alam naman natin, pag sinabi mong INC, Iglesia ni Cristo. Kaya lang hindi mo talaga mapigilan ng ating mga kababayan mag-express ng frustration nila eh. Iba-ibang level na ng frustration ang lumalabas. Iba-iba ng mga mga post ang lumalabas. Nung lumabas nga yung Nine Judas line, galit ang mga pro Duterte na senador. Insulto daw yung nung tinawag nga ni yung term na ginamit ni Ronald Llamas, ah, China doors. Oh, China doors. China doors. Galit sila Marcoleta doon, ay galit sila ano doon, si Cayetano doon. Bakit daw sila tinatawag na pro-China? Hindi daw sila pro-China. Pro-Filipino daw sila, pro-Philippines. Ha? Ano lang daw, iba lang daw ang paraan nila ng paglaban para sa Pilipinas. Kaya lang wala, hindi na maniniwala ang mamayang Pilipino diyan. Yung kanilang pagiging passionate sa kanilang pinaglalaban. Lumalabas pro-China sila eh. Kaya nga si Commodore J. Tariela nasasaktan din. Sabi niya, gusto mo ako na paghubarin ng uniforme ko? Gusto mo ako na maging vlogger na lang? Ah? Sa halip na anuin mo ako na dahil nakikipaglaban ako sa bayan natin, kung pa ngayon ang pinag-iinitan mo, kailan mo ba sinabihan ng China na mag-apologize sa ginagawa nila? Wala. Tapos ako ngayon sasabihin mo, ang pinapatungkulan niya si Cayetano eh. Tapos ako ngayon sasabihin mo mag-apologize ako. Mag-public apology ako. Sinasabihan mo ako, hubarin ko na lang ang uniforme ko at mag-vlogger na lang. Matindi naman ang pagmalain mo sa akin. Oh. Hindi, totoo, medyo masakit sa loob ni ano yon. Ni ah, Tariela. Kaya hindi mo talaga mawala sa kanya na mag-express ng kanyang frustration at pagkadismaya. Anyway, ito mga kabunyog, sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, hindi biro yung sinabi niya na may ready ng arresting team, naka-standby na yung arresting team, sabi niya, may ano yon, may pagkabiro yon, pero ano rin yon, totoo rin yon, sabi niya. Sa iba, pwedeng biro yon, sabi niya, at totoo naman, medyo may pagka pabiro yung pagkakasabi niya. Pero sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, totoo yun. Mayroon talaga raw naka-standby na team sila sa Ombudsman. At mayroon silang naka-standby na arresting team. Pagka lumabas na ang arrest warrant ng ICC kay Bato de la Rosa, may naka-standby silang arresting team na makiki-coordinate sa mga law enforcement agencies. Kapag lumabas ang arrest warrant ng mga sa flood control, yung mga senador na involved sa anomalya sa flood control, mayroong naka-standby na arresting team. Kaya hindi totoo, hindi biro lang 'yon. Kung biro yung pagkakasabi niya, kumbaga yung dating ay parang biro, ang tinutukoy kasi diyan ni Ombudsman Boyeng Rimulya sa hindi nakakasubaybay nito, yung yung ay 'di ba nagkaroon ng coup sa Senado, na naudlot yung kudeta, hindi natanggal si Soto. Tapos
may programa sa DCRH si Marcoleta ay si Ombudsman Boying Rimulya. Tinanong siya, ano bang masasabi mo doon sa nabigong coup sa Senado na tatanggalin na sana si Senate President Soto? Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ah, relax lang, wag nang mag-alala si Senate President Soto. Hindi na, wala nang mangyayaring coup. Oh, kasi mayroon nang naka-standby na arresting teams diyan. Yung mga senador na may mga anomalya diyan sa flood control at saka yung may mga warrant of arrest diyan, may naka-standby ng arresting teams diyan. O di syempre pag naaresto na yung mga yan, naaresto na sila kung yung mga senador na may mga anomalya sa flood control, ah, alam naman natin kung sinong tinutukoy diyan, sila Villanueva yan, ay mababawasan na ang mga senador. Kaya safe na si Senate President Soto. Kaya kumbaga, ganun yung pagkakasabi ni Ombudsman Buying. Huwag kang mag-alala. Safe ka na dyan, Senate President Soto. May naka-standby dyan na arresting teams. Kapag mayroong aarestuhin dyan, aarestuhin na yung mga senador na yan. O, di syempre, mababawasan nga naman. O, sa iba, parang pabiro yung dating. Pero sabi ni Ombudsman Boying, hindi, totoo yun. Mayroon talagang arresting teams na naka-standby. Mayroon talaga. At kapag lumabas talaga yung mga arrest warrants, ICC man yan o korte o sandigan bayan, mayroon silang team sa ombudsman na mag-a-assist ng pag-implement ng mga arrest warrants na yan. O yun. Kaya lalo naman, ito namang si Ombudsman Buying, lalo niya namang tinatakot yung mga senador niyan. Lalo niya namang tinatakot niyan sila Bato de la Rosa. Takot na takot nga si Bato de la Rosa, di lalong matatakot pa yan. Nung panamang kasagsagan ng kudeta, mayroong nagsasabi, si Attorney Jess Palse, sabi niya, ang tunog niya, ang monitor niya, nasa gilid-gilid lang si Bato de la Rosa nung kasagsagan ng kudeta sa Senado. Naghihintay lang si Bato na may nakuha ng bilang. Pag 12 na, siya yung pang 13, lalabas na siya. Kasi kailangan siya para makabuo ng 13. Ay kaya lang, hindi daw nakabuo ng 13 eh. Wala, hindi nakakuha ng 13. Hindi nakakuha ng 12, bakit siya lalabas? Mayroong mga, pero ang sabi ni Attorney Jess Palses, nakaantabay lang si Bato. Pero may nagsasabi rin, nakaantabay rin yung aaresto kay Bato. Kaya dito sa sinabang ito ni Ombudsman Buying, mensahe ito kay Bato de la Rosa, wag kang magpapakita kasi baka biglang ilabas ang arrest warrant mo. Kaya sa tingin natin lalo nitong magpapasiguro si Bato. Lalong magpapasiguro nito si Bato de la Rosa. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung context nung sinasabi ni Ombudsman Buying na hindi biro yung sinabi niya. May pagkabiro yung tono, pero yun, totoo yun. May arresting teams ang ombudsman at naghihintay lang ng tamang panahon. Ito mga kabunyog, mga kababayan, anong take natin dito? Sinagot ng mayor ng Kalayaan, Palawan. Ang huli kasing pangyayari, mga kabunyog, mga kababayan, ang huling pangyayari ay 'di ba nagdiniklara ng naglabas ng resolution ang municipality ng Kalayaan sa Palawan. Ang municipality kasi ng Kalayaan, yan ang nakakasakop doon sa Kalayaan Island Group. May barangay doon, yung Barangay Pag-asa. Sakop yan ng municipality ng Kalayaan. Ang Kalayaan ay bahagi ng probinsya ng Palawan. May mayor yan, may vice mayor, may councilors. Ngayon, yung LGU, Local Government Unit ng Bayan ng Kalayaan, naglabas sila ng diniklara nilang persona non grata yung ambassador ng China, si Jing Chun. Diniklara nila. Kaya matindi rin itong LGU ng Palawan. Tapos ngayon, nag-resback ang China. Ang resback ng China, yung mga officials ng municipality ng Kalayaan, Palawan, bawal pumunta. Hindi sila pwedeng pumasok ng mainland China, ng Macau at ng Hong Kong, yung mga teritoryo ng China. Hindi daw pwede kasi 16 yung pinangalanan, 16. Pero may sagot na yung mayor ng Palawan. Sabi ng mayor ng Palawan, si Mayor Alindugan ba yan? Ano bang pangalan ng mayor ng Palawan? Mayor Alindugan yata yan eh. Sabi ng mayor ng Palawan, wala namang problema, sabi niya. Wala naman akong planong pumunta ng China or ng Hong Kong or Macau.
Hindi naman ako sabi niya, hindi naman ako nangangarap pumunta sa mga bansa na yan. Sabagay, totoo naman. Simple lang naman ang buhay nila sa bayan ng Kalayaan. Gusto lang nilang mabuhay ng payapa, nakakapangisda sila sa ating teritoryong pangisdaan. Yun lang naman ang gusto nila eh. Yung irespeto sila bilang mga Pilipino sa teritoryo natin. Kaya lang ginagawa ng China, binabasto sila, hinahara sila. Kaya hindi payapa silang nakakapangisda sa teritoryong sa atin. Kaya hindi naman sila nag-aangad makapunta ng Hong Kong or ng Macau or ng China. Kaya sabi ng mayor ng Kalayaan, Palawan, wala naman sa aming problema 'yan. Kung diniklara kami, sabi niya, kung diniklara kami na persona non grata sa China, Macau, Hong Kong, wala. Hindi naman kami nangangarap makapunta sa mga bansa, sa mga lugar na 'yan. Okay na kami dito sa Kalayaan. Kaya ano 'yon, saludo rin tayo dito sa mayor ng Kalayaan at saka yung vice mayor niya, saka yung mga officials niya. At saka nung si Marcoleta ay nung si Marcoleta ay nagsabi na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group, nagpasa na naman ng resolution ang Sangguniang Bayan ng Kalayaan. Ano yung laman ng kanilang resolution? Hinihiling nila sa Senado, hinihiling nila sa Commission on Appointments na i-strike sa record, tanggalin sa records ng proceedings yung mga sinabi na yun ni Marcoleta. Kasi nakakadismaya, nakakasukang basahin at kinggan yung sinabi ni Marcoleta na total nasa labas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. I-give up na lang natin yan, sabi niya, para malinaw na ang claim natin. Talagang maguhitan na natin yung ating EEC. Huwag na nating intindihin yung nasa labas. Parang ganun eh. Kaya frustrated yung mga local government officials ng Kalayaan at nagpasa sila ng resolution na hilingin sa Senado, hilingin sa Commission on Appointments na tanggalin sa records yun. Tama lang yun. At least naninindigan ang mga officials ng Kalayaan. Actually, dapat tayong mamamayan ng Pilipinas, suportahan natin ang mamamayan ng Kalayaan, Palawan. Malayo na sa atin yan, nasa labas na nga ng exclusive economic zone. Pero pinaglalaban nila ang teritoryo natin na yan. Kasi mayroon tayong dyan. Hindi naman yan tulad ng Scarborough Shoal, hindi. Hindi yan tulad ng Ayungin Shoal, yan hindi. May nakatira dyan ng mga Pilipino, kababayan natin. Mayroon diyang tayo, occupied territory na natin yan. At kinikilala na ang karapatan natin dyan, sovereignty natin dyan. Bahagi na yan ng teritoryo ng Pilipinas. Kailangan nila ng suporta galing sa atin. Nakakalungkot nga na ang mga tulad nila Marcoleta, kini-question pa yung Kalayaan Island Group. Noon pa mang 1978, mayroon na tayong PD 5096 Presidential Decree na atin na nga yung teritoryo na yan. Yung kaya nga ginawang municipality. Ginawang municipality. Tapos ngayon, yung senador mismo ng Pilipinas sasabihin, i-give up na lang natin yan para hindi magulo. Total, nasa labas na yan ang ating exclusive economic zone. Pinaliwanag yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kahit naman nasa labas yan ng exclusive economic zone, hindi naman kailangang alisin natin yan sa ating teritoryo. Kasi nakalagay na yan sa teritoryo natin, iba ang basis ng claim natin dyan, hindi UNCLOS. Yung doctrine o principle ng res nullius, na yung lupa na yan, tayo ang nakatuklas niyan, effectively, nakapossession na natin yan, position tayo dyan, municipality na natin yan, o teritoryo na natin yan. Kahit nasa labas na yan ng ating exclusive economic zone. Kaya nung dinefine natin yung East Philippine Sea sa ating Philippine Maritime Zone Act nakalagay, ang West Philippine Sea ay binubuo ng yung exclusive economic zone natin, EEZ, based sa UNCLOS, at saka yung Kalayaan Island Group na kiniklaim naman natin based sa Presidential Decree 5096. Yan. Yan yung natin dyan. Kaya bakit itong ating mga senador tulad nila Marcoleta, hindi mapanindigan yang ganyan? Kaya salamat na lang at yung mga officials ng Kalayaan, Palawan ay naninindigan. Kahit sila sabihan ng China, hindi kayo makakapasok sa China, Hong Kong at Macau. Sabi ng mayor,
Eh, wala, walang problema sa amin 'yan. Hindi naman namin pinangarap makapunta sa mga lugar na 'yan. Okey, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,